Hello mga kaguro, kumusta na po? Good news po, dahil ang SBFP na isa sa mga programa ng DepEd ay mas lalo pa mong panaigting sa ngayong taon. Mula sa 5 billion na budget nito ay tumaas pa ito sa 11.7 billion pesos bilang dagdag tulong na rin sa mga recipient nito. At kung dati ang SBFP ay nasa 120 days lang, simula po ngayong 2024, ito ay magiging 220 days na. Halika kayo at ating panoorin ang ulat ng ating kagawaran ukol dito. Alam mo ba na mayroong programa ang Kagawaran ng Edukasyon sa ilalim ng Operations Strand na pinamumunuan ni Atty. Rev. C.A. Escobedo kasama sina Assistant Secretary Francis Cesar Bringas at Assistant Secretary Dexter Galban at nakapaloob sa Bureau of Learner Support Services School Health Division na naglalayong magpakain ng mga estudyante na kulang sa sapat na nutrisyon sa mga pampublikong paaralan. Kabilang ito sa mga programa ng Oplan Kalusugan sa DepEd o OKD. Ito ay programang nakatakda para sa mga mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 6. Sa pagkakataong ito, ating pag-usapan at alamin ang school-based feeding program sa ilalim ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang batas na nagtatakda para maipa-implementa ang programang ito ay pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Hunyo 20, taong 2018. Ang nasabing batas ay ang RA 11037 o ang Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Itong batas na ito ang nagsisilbing basehan ng kagawaran upang maisakatuparan ang programa at maging ang mga benepisyaryo nito. Ang naturang batas ay sinuportahan ng iba't ibang DO o DepEd orders para mapaigting ang implementasyon nito. Ang School-Based Feeding Program o SBFP ay unang tinawag na Breakfast Feeding Program o BFP at pinasinayaan noong 1997. Sa naunang taon naman binuksan ang School Milk Project o SMP. Ang mga programang ito ay naglalayo na mapabuti ang nutritional status ng mga bata. Sa kasalukuyan ng SBFP ay nagpapakain ng hot meals at nutritious food products o NFP kasabay ng pagpapainom ng gatas para sa mga batang may kakulangan ng tamang nutrisyon sa loob ng 120 araw sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Sa nagdaang implementasyon nitong school year 2022 to 2023, nakapagbigay ang programa ng NFP at gatas sa halos 3,500,000 benepisyaryo. Sa patuloy na pag-usad ng SBFP ay katuwang nito ang iba't ibang sangay ng publiko at mga pribadong ahensya upang makakuha ng sapat na tulong at suporta para sa pagpapatuloy ng programa. Kasabay nito ang paglalaan ng pondo na nagkakahalaga ng halos 5 bilyong piso upang matustusan ang pangangailangan ng programa. Samantala ngayong papasok na fiscal year 2024, ang naaprobahang budget ay nagkakahalaga ng halos 11.7 billion pesos para sa 220 feeding days. Sa taong ito, bahagyang tumaas ang presyo ng NFP at gatas. Ang NFP ay nagkakahalaga na ng 25 pesos at ang gatas naman ay nagkakahalaga ng 22 pesos kasama ang kani-kanilang operational expenses. Ngunit isang paalala, bilang pagtugon sa direktiba ng ating mahal na Vice Presidente at kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Sara Duterte, ipinagbabawal na ang paglahok ng mga guro sa paghahanda at pagluluto ng mga hot meals. Dahil dito, kailangan ng tulong at suporta ng mga magulang at maging ng lokal na pamahalaan. Iyan lamang ibang mga impormasyon tungkol sa SBFP. Sa mga susunod na araw ay ating pang bubusisiin at aalamin ang School-Based Feeding Program. Ito ang Oplan Kaalaman dahil okay sa DepEd ang may alam. Salamat! Hanggang sa muli!